tungkol sa inquiry in aid of legislation. yes. Ano po ba ang Oo. ano po ba yung tamang Ang daming proseso? hearing. Kasi Ilang parang buwan na. masyado pong kaya marami po sa mga resource person po, it's either binabanata ng personal, katulad na nangyari kay VP Sara, Oo. or either talagang pinapahiya talaga sila. So, Yung nagawang ano teleserye. talaga ang rules O yan. sa Ito mga kababayan, no, pakinggan natin ang paliwanag ni Congressman Rodante Marcoleta, mga kababayan. No, kung ano ba talaga ang trabaho ng mga congressman pag nagpapatawag sila ng mga resource person, mga kababayan. Kasi ang ginagawa nitong mga congressman, na mga ayon kay Paulo Duterte at mga bayarang congressman na ito, ay ang ginagawa nila ay pamimersonal, no, paninira ng harapan sa mga resource person, mga kababayan. So narito ang paliwanag ni Congressman Marcoleta patungkol dito, kabayan. ganyan po. Congressman, ang ganda yung Congressman. ginawa niyo, nagulat ako. Dinepensa niyo. Ang nakakalungkot po kasi, Office of the PP. ito po, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Oho. Kaya ako nalulungkot. Dapat po kami sa Congress, kami po sa Kamara, Oho. sa Senado naman ay hiwalay na kapulungan nyo. Yes, ho. Sana mas marami sa amin, kung hindi man dapat kami lahat, alam namin kung ano yung regulasyon namin. Yun. Dapat aralin namin yung aming mga tuntunin. Apat po kasi ang functions ng isang senador o kaya congressman. Ano po yung apat? Una po, yung sinasabi ko sa inyo, paggawa ng batas. Paggawa ng batas. Makinig kayo, mga kababayan. Yung pangalawa po ay yung inquiry in aid of legislation. Kasangkot din po yun sa paggawa ng batas. Kapag binabalangkas po yung batas at nahihirapan siyang kumpletuhin, pwede siyang kumuha ng mag-hearing para makakuha ng resource person para tulungan siya kumpletuhin yung balang. Ayun pala, mga kababayan, no, yung resource person pala ay yun ang pwedeng kunin, no, para maging buo yung batas or yung hearing na ginagawa nila, mga kababayan. Pero ang ginagawa ngayon ng mga pulpul na congressman, mga bayarang congressman, ay panggigipit, pamimersonal at pamumulitika. Angkas ng batas. Pangatlo po, ito yung oversight na sinasabi ko. Patawag mo lahat ang departamento na nakakalimot do sa layunin ng batas para siguro mapatupad natin na mabuti. Pang-apat, ito po yung constituent function. Dalawin mo naman yung mga constituent mo, baka kung ano, may kinakain pa po ba kayo? Ito yung apat. Ngayon, ang tanong mo, yung in aid of legislation, Ba't ang tagal? Ilang buwan? nakasangkot do sa paggawa. Na ano po nila nakukompuse po sila Yung in aid of legislation, sa salita pa lang, pantulong sa paggawa ng batas. Sabi po ng Korte Suprema, meron pong limitasyon yun Hindi pwede Dapat magpalabas ka ng legislative purpose. Yun ang isang limitasyon. Yes. Dapat may maliwanag na balangkas ng batas na nasa isip mo na. Kaya ka nagpatawag ng mga resource persons para tulungan ka kompletohin yung nakabalangkas na batas. Hindi political lynching. Hindi ibig sabihin nung tanong ka na ng tanong, kagatas ka lang gagawa ng batas. Hindi po gano'n, walang direksyon yun Oo. Pagkatapos sabi niya, Wala talagang direksyon dyan yung mga ginagawa ng mga congressman na yan. Kasi, mga kababayan, pamumulitika at paninira ang ginagawa nila sa kanilang kalaban sa administrasyon. Katulad na lang ni Congressman Dan Fernandez at Abante, no? Panggigipit, pamumulitika ang mga ginagawa nila. Kaya walang patutunguhan yung mga bintang nila, no? At mga hiring-hiring, nag-aaksaya lang sila ng pondo ng ating bansa. yung karapatan ng mga taong tatawagin mo para mag-appear sa sa kapulungan mo, in aid of legislation, proteksyonan mo yung karapatan niya. Wala na pong proteksyon ng mga resource persons ngayon Ano po yung mga proteksyon ng batas? Kung ayaw niya, sagutin niyo. Huwag mo siyang pipilitin. Di naman In-invoke korte. niya yung halimbawa, yung right to privacy. Constitutional right yun At saka di Right naman of korte. incrimination. Pagkatapos, sabi ng Korte Suprema, Oho. lahat ng itatanong mo, kailangan may pertinency do sa subject matter of inquiry. Of the law. Yes, sir. Meron ka kasing panukalang batas nakabalangkas na. Lahat ng itatanong mo, dapat konektado do sa pagbabalangkas mo ng batas na yon. Hindi pwede Doon lamang sa pagkumpleto mo ng balangkas na yon. Ganun dapat, mga tatanong mo, kababayan. boyfriend mo ba yan? Asawa mo ba yan? Bakit Oo. pareho kayo ng kulay ng damit? Oo nga. Anong pangalan ng nanay mo? Boyfriend mo ba yan? May- Asawa nga. Oo. Tingnan po ninyo yung Quadcom.
Napansin niyo po ba kung ba't ayaw ko sumama dyan? Oo. Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng Korte Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa nyo, na hindi lang kayo fishing expedition. Hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. At sabi ni Senator Amy kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubuli nga po sapagkat sasabihin nung isa, pwede po bang hindi ko nasagutin yun? Dapat sana pinayagan mo. Pero sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Tama, tama. Hanggat wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation. Maliwanag po yan. Ang galing ni Congressman Marcoleta. Ay, may tanong dito sa kaliwa. Yes. You know, sabi nga mga kababayan, no, yung mga katanungan nila ay wala na sa ponto at halata na masyadong pangmumulitika na, no, at pamimersonal, mga kababayan. So napakaganda yung paliwanag ni Congressman Marcoleta, mga kababayan, para supalpalin itong mga kapwa niya congressman at tila bayaran, mga kababayan, para lang siraan itong sino ba ang tinutugis nila, ang mga Duterte, mga kababayan, no, mga kakampi at mga kumampi sa mga Duterte noong nakaraang administrasyon, at ngayon nga ay tinutugis nila at sinisiraan. Pakilala, anong name ninyo? Yes. So good afternoon po, Congressman Marcoleta. I'm Mean Dumagit po from EuroTV. Ang question ko lang po in connection po sa question ni Ma'am Cathy. Nabanggit nyo na ang power of the purse ay inherent sa Kongreso at hindi dapat questionin. Ang tanong ko po, paano nyo po maaayon ito sa mga concerns tungkol sa umano'y inefficiency sa paggamit ng budget ng OVP? Sa tingin nyo po ba kailangan pa ng mas malalim na investigasyon o sapat na ang naging presentasyon ng OVP sa budget hearing bilang form of accountability? Yung po kasing pagtatanong ng mga kasama ko ay Pakinggan natin, mga kababayan. pinagsama-sama po nila. Kinukonekta nila sa maling kaparaanan. Yung pong tinatawag na budget briefing ay ipanahon po para lahat ng ahensya, kasama na po yung Office of the Vice President and even the Office of the President, para ilahad lamang po sa amin, ito po yung aming budget proposal. Example po yung budget ng OBP, 2025. Sa tradisyon po namin, yung dati namin ginagawa, magmula po na ako'y pumasok sa Congress, 13 Congress po, nandyan na ako, 2004. 3 Vice Presidente na po ang nakita ko na nag-propose ng kanilang budget. Noli de Castro, Jojo Binay, Leni Robredo. Ang tradisyon po, dahil siguro sa paggagalangan sa 3 dakilang bahagi ng ating pamahalaan, hindi na po tinatanong pagka pinag-uusapan is the proposed budget. Propose lang. Pinapasok po nila yung accountability. Yung accountability po, papasok lamang kapag nandun na tayo sa pagkakagasta ng budget. Hindi sa yung proposing. mismo Oo. nagpo-propose lang. Ang tinatanong nila, Ang hindi agenda, naman ng 2025, ang tinatanong nila is 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin yun, sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. Ayun, oh. Ito mga kababayan, ha. Itong sinasabi ko, pamumulitika ang ginagawa nila, mga kababayan, no? So kay Congressman Marcoleta na mismo nanggaling na itong mga ginagawa ng congressman na ito ay pamumulitika. 22. Wala pang awayan noon, ang Vice President natin, si Sara Duterte, they took only 13 minutes to dispose the budget. 13 minutes. Kasi proposal lang. 2023, wala pang awayan, Oh, wala pang awayan. 22 minutes. Kaya lang humaba ng konti because somebody objected. Pero ganun din ang nangyari, 22 minutes, tapos na yung budget. Ngayon, pakinggan Bakit po 2024 nag-away kami? So ang Nag-away tinatanong ko, are we now setting aside this tradition? Yung paggalang sa bawat isa? Huwag mong ipapasok yung accountability because that's another matter. Another agenda. The reason why the Office of the Vice President insofar as the confidential fund is concerned was issued a notice of disallowance, ito yung ebidensya that she is accountable.
yung pagkaka-issue ng notice of disallowance is an evidence that each and every office should make an account. Walang makaliligtas doon. Walang makakiiwas doon. Ang problema po, ang sabi ko sa kanila, do you know the nature of a notice of disallowance? Kasi puro bagito eh. Hindi naman nila, sabi ko, the notice of disallowance is a mere notice notifying that office that it should clear some of the things that she needs to produce. Halimbawa, wala po yung supporting document, wala po yung ibang requisites na kailangan para po maging allowed lahat ng expenditures. Eh ba't kayo ang nagtatatanong? Inisyuhan pa lang August 7, 2024. That means the Office of the Vice President has 6 months to be able to make an explanation. Bakit tayo nang naglululundag na pati yung salitang naglululundag, ayaw nila. They were so eager, gigil na gigil lahat, Gigil na gigil. trying to jump on the Vice President. Wala na Yun. po yung galangan eh. Ang Kasi nga mga kababayan, pinapa-impeach na kasi nila itong si Vice President Sara Duterte. Kaya itong mga bayarang congressman, mga kababayan na naatasan na tuligsain, gipitin itong si Vice President Sara Duterte ay kahit hindi na tugma sa kanilang trabaho ay pamumulitika talaga ang pinupunto at para masiraan at mapabagsak, mapa-impeach itong si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte, mga kababayan. Kaya ito, napakaganda ang paliwanag nitong kapwa nila congressman na hindi sang-ayon sa kanilang ginagawa na si Congressman Rodante Marcoleta, mga kababayan, at napakalinaw talaga ng kanyang paliwanag patungkol dito. At yun nga mga kababayan, supalpal dito ang kanyang mga kapwa congressman, no, na walang alam kundi ang pamumulitika at paninira lamang ang hangarin. sabi ko, kung ganito tayo, eh ba't yung budget natin sa House of Representatives? No one is questioning. No one is defending. Did you know that? Wala. Walang tumayo para i-depensa yung budget namin. Na siguro higit na malaki kaysa budget ng Office of the Vice President. Kita nyo yan mga kababayan, kay Marcoleta na nanggaling. Mas malaki pala ang budget ng Congress kaysa sa Vice President. Tapos ngayon, ginigipit nila mga kababayan, no? Ngayong magkalaban na ang Marcos administration at si mga Duterte ay ginigipit na nila yung pondo, yung budget para sa 2025. Nobody stood up to question our budget. Why? Paggagalangan nga po eh. Office of the President, dumating ba yung President? No. Yun pong accountability will come in dun po sa pagsisiyasat kung tama na yung pagkakagasta. Eh hindi pa ako nakapagpapile ng sagot ang Vice President. Tayo nang gusto. Bakit? Convicted na ba siya? It's a mere notice. It's not even a final judgment. So It is contestable. So It is appealable. So mukhang Publicity stunt. Politicizing. Publicity stunt mga kababayan ang ginagawa. Mining for evidence preparatory to the filing of an impeachment complaint. Kita nyo mga kababayan, yan yung sinasabi ko sa inyo, no? Naghahanap sila at gumagawa sila ng paraan para sirain at mapa-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Sa kapwa nila congressman na ito nanggaling mga kababayan, pakinggan nyo ulit. Laki kaysa budget ng Office of the Vice President. Mas malaki yung budget, Ito, balikan natin. Eh ba't kayo ang nagtatatanong? Inisyuhan pa lang August 7, 2024. That means the Office of the Vice President has 6 months to be able to make an explanation. Bakit tayo nang naglululundag na pati yung salitang naglululundag, ayaw nila. They were so eager, gigil na gigil lahat, trying to jump on the Vice President. Wala na po yung galangan eh. Ang sabi ko, kung ganito tayo, Lapastangan. ba't yung budget natin sa House of Representatives? No one is questioning. No one is defending. Did you know that? Walang tumayo para i-depensa yung budget namin. Na siguro higit na malaki kaysa budget ng Office Higit of the na malaki Vice mga President. kababayan, no? Nobody stood up to question our budget. Why? Paggagalangan nga po eh. Office of the President, dumating ba yung President? No. Yun pong accountability will come in dun po sa pagsisiyasat kung tama na yung pagkakagasta. Tama. Yun mga kababayan. Ito, makinig kayo Ito.
Di pa ka ako nakapagpapile ng sagutang Vice President. Tayo nang gusto. Bakit? Convicted na ba siya? It's a mere notice. It's not even a final judgment. So It is publicity- contestable. So It publicity is appealable. So mukhang publicity Publicity stunt. stunt. Politicizing. Mining for evidence. Preparatory to the filing of an impeachment complaint. Preparatory for filing impeachment complaint para kay Vice President Sara Duterte. Grabe. Yan po yung aking conclusion. Very obvious na political theater yan nangyayari. Yes, sir. Aha. Kaya very clear ang utak ni Congressman Marcoleta. May alam siya sa batas. Ay, next Yes, ma'am. question. Moving Next on question. po, Kong. Good afternoon, Criza Lopez po from EuroTV. Though you are removed from the Committee on Appointments, tumatakbo po kayo bilang senator ngayon, would you mind to give a comment po sa pagkaka-appoint kay former Cavite Governor John Vic Remulla? Or do you think this is some kind of political power since marami ng mga paulit-ulit na apelido na lumalabas ngayon sa dalawang gobyerno? kapatid. So, what do you think of this? Thank you po. Nagugulat mga tao. Bakit tao? Dalawang parehong apelido na sa kabinete. Comment daw. I cannot question the wisdom of the President. Yung po kasing power to appoint resides solely in the President. Aha. Wala pong ibang opisyal ng ating bansa Okay. ang pwedeng magnombra, mag-nominate, mag-designate. Tanging-tangi lamang po ang Pangulo ng Pilipinas. Pero yung kanyang appointment na yan o yung kanyang nomination will be subjected to a commission. Para sa ganun po, yung merit and fitness of any appointee or designee of the President will be somehow evaluated in the Congress. and assessed by a commission and appointment. Ito po ay isang independent commission designated by the Constitution itself. Hindi po nagle-legislate yung commission and appointments. Kahit na po yung 12 ay members of the House of Representatives and the others are senators, their duty is not to legislate. Their duty is to make certain that the appointee or the designee of the President is competent to do his job. Ngayon po, wala na po ako sa commission and appointment, so I will not be able to exercise that duty anymore. Noon pong ako'y membro pa doon, alam naman po nila that I objected to at least 2 of them na sinabi ko kahit na 5 senador po yung nakalaban ko, hindi po ako pumayag na magpatalo doon. Yung po yung pagkaka-appoint ng isang ambassador sa Papua New Guinea. I stood on my ground even if 5 senators. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related. Disagreed with me. So you are a working legislator, hindi kayo oo ng oo lang na yes man. Kung tama po kasi Yan yung mga matatapang at matatalino at magagaling ng congressman, no? So pagka hindi niya gusto, hindi talaga sa maninindigan talaga siya, katulad nitong si Congressman Marcoleta, mga kababayan, no? Kahit daw di umano'y 5 senador pa ang kumontra sa kanya, hindi niya ito pinayagan at pinalagpas. wala po akong magagawa, ilalaban ko po yun kahit saan kami makarating. Pag tama po, kung alam kong tama, kung hindi naman po tama, sabihin nila sa akin tama, but they should argue. They should present a better argument para malaman natin na sila yung tama. Pero yung nangyayari sa amin ngayon, if I present an argument, ayaw naman nilang mag-present ng better argument, ang gagawin nila, guguluhin lang nila ako, pati yung hopyang kinakain ko, kukunin nila. Ganun po yung ginagawa. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan, sa pagdepensa ni Congressman Marcoleta kay, sa mga Duterte at ang pagsupalpal dito sa kabubuhan at kawalanghiyaan ng mga kapwa congressman niya na tila pang gigipit at pamumulitika ang ginagawa kaya sinisiraan ang mga Duterte?